peace. And as along the way, syempre nagkakaroon ng mga health issues. Normal, di ba? At ang maganda, na-meet niya ang fourth year. So gusto nating madinig yung kwento niya kasi this is galing talaga sa puso. Di ba? Are you ready? Yes! Yes! So let's all welcome our first testimonial. Miss, are you ready? Ito nga, ready. Her name is Ready and her last name is Javier. Ready, Javier. Good day, everyone. Thank you, Ma'am Nani. Tama po kayo na narinig. Isa lang po akong dating katulad lang din ninyo nakikinig dyan. Tapos, na-invite lang ako ng kapitbahay ko na friend ko, na naging friend ko na siya at naging family. Siguro dahil sa nakikita niya sa social media yung mga posting ko, kaya niya ako napuntahan at in-introduce niya sa akin itong stem cell food cheer. Nakita niya kasi lagi ako na-hospital. So sa isang taon, kailangan nakakapasok ako ng 3 beses sa isang taon sa hospital. Yun nga. Kasi nakuha ko itong sakit na to siguro nung simula nung naoperahan ako sa ovary. Natanggal lahat ng ovary ko dahil may myoma ako. So, yun nga, pagka katagalan pala, magiging matakaw ka na pala. Tapos, yun, hanggang sa dumating yung pandemic, so nakakulong lang tayo, no? Naipon ko lahat ng mga lahat ng mga pagkain na hindi dapat. So, dahil kasi nga mahilig kami sa pagkain ng pamilya ko, kaya ako siguro bilang isang nanay, ayaw mo nang may natitirang pagkain. So, lahat yan kinakain ko. Kaya, nangihinayang kasi ako pagka tinatapon na. Kahit nasuka ka na, kainin mo pa rin. Kaya yun, mga 2022, yun nga, nakita niya ako, lagi ako na-hospital. In-invite niya ako, sabi niya, halika makinig ka lang dito, baka makatulong sa'yo. Sabi niya sa akin. Kasi nakinig nga ako, pero hindi rin ako naniniwala pa rin. Pero may alam na ako sa stem cell. Kasi ang alam kong stem cell is injection. Pero hindi ko pa alam na meron na palang oral capsule. So, yun nga. Yun pala, hindi mo mabavalue yung isang product kapag hindi mo na i-try. Kaya, nung pumunta sila sa bahay. First time ko po kasi magsalita dito sa maraming tao. So, sabi ko, teka lang, wala akong pambayad dyan, sis. Sabi ko nga ganun. Magkano ba yan? Sabi ko nga ganun sa kanya. Naku, aman! Sabi ko nga ganun. Ayoko! Sabi ng sister ko, wag din daw. Kasi mahal, wala kami pambabayad. Ang ginawa nilang mag-nanay, mother-in-law mo, no? Then, yun, binuksan nila sa harapan ko yung product. Sabi niya, sige, papahiram muna namin sa'yo para pagka naging okay ka, bahala ka na kung babayaran mo o hindi. So, yun nga. Tinry ko nga. Timing. Sabi ko ganun, meron pa naman akong aatin na party. Kaya lang ang sama ng pakiramdam ko. May high blood ako. Sabi ko, ang taas ng BP ko. May mataas ka ng BP, may UTI ka pa. Sabi ko, ano ba yan? Teka nga. Sige, inumin. Sabi niya, inumin muna para malaman mo kung anong meron dito. Sabi ni Sis Rose. Sabi ko, sige, pero wala talaga akong pambabayad talaga dyan, sis. Kailan ko pa yung mababayaran? Sige lang, sis. Nung ininom ko na siya, nagulat ako. Kinabukasan paggising ko, wala na yung sakit ng katawan ko, wala na yung dito ko. Tapos, nakita niya ako,
Naka-attend ako dun sa party ng kaibigan namin. Nagsasayaw pa ako dun. Tapos, nakikipag-toast-toastan doon. Kumakain ng buffet ulit. Ayun na naman. Eh di, siguro, nung sumama-sama na ako sa kanya, eh di, sabi ko, paano ba kita babayaran? So, may LB bag ako. Sabi ko, okay lang ba na ibenta ko tong LB bag ko? Kasi total, regalo lang to sa akin ng sister ko. Pero, naisip ko, na wag ko na lang sabihin dun sa ate ko. Hanggang ngayon, hindi ko sinasabi. Kaya yun, naibenta nga yung bag ng 50,000. Sabi ko, wow, makakainom na naman kami. Eh di pinainom ko yung asawa ko kasi may prostate siya. Actually, siya talaga yung pinainom namin ng talagang 6 months yun. Actually, hindi lang 6 months eh. Ano kasi yun eh, marami kasi yun eh. Eh di, inom siya. Ang taas ng volume ng kanyang for prostate. And then, sabi ng doktor niya, wala daw gamot ka doon sa ganun. So, nung uminom siya, after a month, nakita na lumiit yung prostate niya. From 100 plus, naging 70 na lang, hanggang sa lumiit na lumiit. Kaya doon kami lalong mas na-amaze. Sabi ko, ba pala talaga nagagawa nitong stem cell na to? Ang dami niya palang naitutulong sa katawan talaga natin. Yun nga. Tapos, syempre, pag yung mister mo may diabetic, may high blood, so, wala na kayong gana niya magtabi, di ba? So, di yun. Sabi ko nga, may narinig ako dito kasi, lagi akong ma-attend dito, sabi nila may waterfalls, meron daw, flag racing. Ayun, sabi ko sa asawa ko, sige, try nga natin. Kasi, yung asawa ko, nagpa-laboratory na yan. So, yung kanyang diabetic, yung high blood niya, naging okay na. Na-normalize na yun. So, pag na-normalize na yun, nag-blood racing na talaga siya. Kaya, naging happy din ako. Sabi ko, may pag-asa pa pala yung mga wala ng matres. Yung mga wala ng ovary. Pwede ka pa pala magkaroon ng tao dito, mag-fountain ka pa. Kaya sabi ko, totoo nga pala yung mga sinasabi ng mga ibang katulad kong nag-testimonial. Kaya sabi ko, pag hindi ko to i-share, napakadamot kong tao. Tama po ba? Kaya ngayon, nagiging rin po kami, nag-share na rin po kami sa mga kaibigan namin, sa pamilya namin. Kaya huwag na po natin hintayin na sabihin po sa atin ng mga kaibigan natin o mga kakilala natin na ang damo mo, bakit ngayon mo lang share ito. So, kailangan i-share po natin pag narinig po natin. Ito yung mga makakatulong po sa ating katawan. Kaya, hindi po ito hearsay lang. Kaya kapag itinrayan nyo po, doon nyo lang masasabi na may high value pala yung product. So doon mo rin masasabi na may value rin yung katawan mo. Kasi dati nasasabi kong mahal. Pero ngayon, nasasabi ko talagang kaya pala mahal, may high value. Yun. Bali, yun lang ang may share ko po sa ngayon. Sana naman. Kasi nga po, sabi mo nga sa sarili ko, bakit ko hihintay pa mawala ako sa mundong ito? Ay, pero pa palang nangyari sa akin. Hindi ko pa pala nakwento, no? Dahil nga, hindi ko po tuloy-tuloy ito iniinom. Ang inunan ko lang po yung mister ko. So, sabi ko, hindi mo na ako iinom, ikaw na munang uminom dahil mas kailangan mo kasi nga may sakit po siya.
Eh di, dahil sa kalagkarin ako kasi pag sinabing buffet, halika na, birthday ko ngayon, pumunta ka dito. O di ako na, kain ako ng kain. Dahil hindi na ako nag-order, sabi ko malakas na ako. Pero hindi ko siya natapos yung 6 months therapy. Hanggang sa etong 2025 April yon, bigla akong inatake ng high blood. Nasa 235 over 134 yung tingin ko. Pinuntahan na naman ako ni Sis Rose. Gusto naman niya akong tirisin dahil sa katigasan ng ulo ko. Lagi niya ako sinasabihan na, sabi sa'yo, huwag kang kakain ng mga bawal sa'yo. At hindi ka na nag-4 years, sabi niya gano'n sa akin. Eh di, dinalhan na naman niya ako ng 4 years stem cell. Tapos, dinala na rin ako sa ospital. Dahil kasi nga, hindi na ako makapagsalita. Ano na talaga ako, mild stroke na. Tapos, nahihilo na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, nung nasa ospital na ako, sabi sa akin ng asawa ko, sige, mag-ano ka lang muna dyan, magpa-check up ka muna. Sabi ko, hindi, kailangan ko talaga siguro stem cell. Sabi ko nga gano'n. Eh di nung dinalhan na nga ako ni Sis Rose, ang ginawa ko, every 1 hour, nag-iinom ako ng 3 capsule. Hanggang sa makasampu ako. Yun, sabi ko, ilabas niyo na ako dito sa ospital, hindi ako gagaling talaga dito sa ospital. Mas lalo akong ma-high blood sa, sa bill. Sabi ko nga gano'n. Ayun. Sabi ko sa inyo, parang wala lang. Parang lumakas na naman ako. Sabi ko, ang galing pala nito. Talagang, sabi ko, akala ko mamamatay na ako kasi hindi na ako makapagsalita. Tapos, yung puso ko, ang lakas ng pintig ng puso. Eh di, yun, nagpa-laboratory, ang taas pala ng cholesterol. So, yun, yung puso ko, tinira rin. Tapos, sabi sa akin, di nagpa-check up na lang ako dun sa clinic ng doctor namin. Sabi gano'n, eto, inumin mo muna to para sa cholesterol mo. So, ininom ko. Sabi niya, after 3 months, bumalik ka sa akin. Pero hindi ko sinabi sa kanya, stem cell na lang ang iniinom ko. Hindi ko na iniinom yung pang-cholesterol. Kasi nga, sabi ng asawa ko, daw yan, mas lalo pa daw kung magkakaroon ng problema. Pero, okay lang din palang isabay. So, yun. After 3 months sa laboratory ako, nakita, okay na yung cholesterol ko. Tapos, doon ko na sinabi sa doktor ko, Dok, na po, di ba okay na yun sa cholesterol ko? Pwede na rin siguro tanggalin yung maintenance na yan, no? Sabi ng doktor ko, sige, tanggalin nyo na po, sabi sa akin ng doktor ko. Kaya sabi ko, eto na lang, sabi niya, sige, ano ba iniinom mo? Yung stem cell for year na lang po. Aba, kung maganda yan, sige, ituloy mo lang. Kaya yun ang pinatuloy na lang sa akin ng doktor ko. Kaya sabi ko, napakaganda talaga ng produkto. Hindi nyo masasabi ang produkto na ito, ng stem cell na for year, kapag hindi nyo talaga na-try. Kaya kailangan, kung mahal po yung hospital, doon na lang po kayo mag-base. Kung meron naman po makakatulong po sa problema ng ating katawan, i-try po natin nitong stem cell. Wala naman po mawawala, wala din po siyang overdose Kaya yun, ninaklak ko siya in 1 day. 10 capsules. Kaya nakaka-amaze ko. And thank you